ginala kung hindi masakit, kung hindi tumalima sa araw ng Sabat. Anong ginawa niya? Kahit sa araw ng Sabat, siya nag-ibanghelyo. Ipinarating niya ang mga salita ng Diyos sa mga tuwid. Ito pala ang nakila. Ang ating Panginoon Jesus, hindi sakla o hindi niya ginala o hindi niya tinupad o hindi gumawa ng pagpapay niya sa araw ng Sabat. Pagkos ang ginawa niya, ipinangaral niya ang mga salita ng Diyos. Dahil ito, ika nga ang Panginoon ng Sabat, hindi niya ginala tayo, hindi natin igagala. Dahil ito ang ginawa ng ating Panginoon. Sino ang ating Panginoon? Siyang unang bunga na anak, na siyang kakaroon ng buhay na wala. Tinupad niya ang mga salita ng Diyos. Ganyan dito tayo. Dito ba natin? Ayun. Ano ba po? Dito sa Juan 5:18 ito po. 5:18 Dahil dito po ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman na kanyang sariling ama, ang Diyos, na siya'y makikipantay sa Diyos. Doon na malalamulan ng kung hindi siya gumawa sa kahit ng araw ng Sabat, hindi kumaliban. Bagkus kanyang sabi, sinira niya. Bakit niya sinira? Dahil ito ang nagpapahirap sa mga kahit sa panahon na natin. Hindi na rin nangyayari. Dahil ang kautusan mo ay hindi maaaring magpakagdan. Ngayon, ano ba? Ito po ang huling babasahin ko sa inyo. Dito po sa Apokalipsis. Apokalipsis 1:6 ito po. At ginawa tayong kaharian ang saserdote na kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang kaharian. Magpakailan-kailanman siya nawa. Ginawa tayo na kakilang saserdote o kanyang kaharian. Sino ang ating Panginoon? Paano tayo ginawa? Kung ating kinanap o sinunod ang kanyang sinabi na gusto ipabatid ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga lingkod. Ngunit kung ating ginanap o gaganapin ay ginawa niya pagkakakilang sa Diyos. O kaya ito po ang hindi ko pinangaral sa inyo, naway niyo sa unawaan at lalo pa ninyong unawaan sa karugtong. Paragdagan ng ating pag-aaralan ay pagpapatuloy po ng ating kapatid. Pag-usawayan. Sa pangalan ng ating Amang Diyos na mapapagyan sa lahat, yung din ang kanyang anak na ating Panginoon Kristo. Ito yung malukod na bumabati sa inyo mga pinamahal sa mga kapatid. Pinamahal ko lang sa inyo mga kapatid kayo yung kapatid ay medyo magkakaroon ng karamdaman sa Diyos. Kaya kahit magkanuman, kailangan kayo magpapatuloy. Bago namin makalimutan, ay magaganap na bautismo sa Sabato. Narita kayo? Sabato sa 30. Ito ang mga kapatid natin na taga-Angeles sapagkat nakita nila sa internet sa pinag-bautismo nila sa galing na mga kapatid natin. Kaya nagkaisa
isa nila na gusto sila ng bautismo. Kung mayroon man sa inyo, mga kapatid, kamag-anak, ay kailangan kasama na kayo ng pag-aaral. Ito ang ating pinag-aaralan, mga kapatid, ay tungkol sa pag-ibig. Kaya noon, tanging ang Israel lang ang gaganap pag-ibig sa araw ng Sabat. Sapagkat itong araw ng pag-ibig kailangan nilang ganapin. Sapagkat kung hindi nila gaganapin ang pag-ibig sa araw ng Sabat, ay papatayin sila. Mahigpit at mabigat ang parusa na binigay ng Diyos sa kanila. Bakit? Mga kapatid, ito ay ibinigay dahil sa mga pagsalansan. Pagkatapos na sila'y naalipin sa lupain ng Egypto hanggang sa 430 years, doon sila lumabas. At sa paglabas nila, sila'y naparating, sila'y natungo sa malapit sa bundok ng Sinai. Doon sa ikatlong linggo, doon ibinigay ng Panginoong Diyos ang 10 utos. Kasama na yun sa pagiging ng Sabat. Alam niyo mga kapatid, hanggat sa dumating yung tunay na larawan o tunay na katawan, yung anino, mananatili nilang gagawin yun. Ngunit pagbitaw ng katawan, yung may anino na yun, yung magbabago na. Kaya mga kapatid, itong paksa natin pinag-aralan na kung bakit hindi saklaw ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat sa nabasa ng ating kapatid sa Hebreo, maliwanag, nasa Kolosas, panahon na ng Kristyanismo. Si Apostol Pablo, siya ang nagsabi na isang anino ng mga bagay na dumarating. Ngunit, ang katawan ay kay Kristo. Ngayon mga kapatid, kung iisipin natin kung ano yung anino na isang anino, yung mga bagay na dumarating, lahat na dumarating, anino lamang yun. Ano yung anino na tinatawag o kaya pinabanggit sa banal na kasulatan? Ang anino'y maliwanag, yaong kautusan. Ang kautusan ay may isang anino ng mga bagay na mabubuting bagay na darating. Anino, isang anino ng mga bagay na mabubuting bagay na darating. Hindi tunay. Nabasa, hindi tunay ng larawan ng mga bagay. At saka sinabi pa, mga kapatid, hindi magpasakdan ang anino na yan. Kailanman hindi magpakasakdan. Maliwanag, kailanman hindi magpakasakdan. Bakit hindi magpakasakdan? Kasi yung mga lalapit sa Panginoong Diyos, hindi maaari sila papasagdan. Bakit? Doon sa taon-taon na inihahandog na kataas-taasan sa pagbote.